Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa ang mga tanda ng dakilang pag-asa at kawakasan. Pagka kayo po ay nakarinig ng kawakasan or end of the world, ano ang mararamdaman ninyo, mga kapatid? Masaya? Ha? Ano ang feeling? Limbawa, sabihin natin, bukas, katapusan na ng mundo. Makatulog kaya tayo? Palagay ko, hindi, no? Ayan, pag-aralan natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito sa sulat ng isang apostol, na po, sinulatan ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Tito. Sa Kapitulo 2, talatang 13, ay ganito po ang ating mababasa. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayan. So meron ikang dakilang pag-asa. Yun ang dapat nating hintayin, ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kay Pablo pala, si Kristo nababalik ay isang dakilang Diyos at tagapagligtas, at yun ang pinaka sa lahat ng pag-asa, pinaka mapalad. Pag-aralan natin, mga kapatid, papaano natin malalaman kung kailan darating yung panahon na yon, yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. So tuturuan tayo dito sa ating paksa upang ibaling natin ang ating pansin sa mga bagay sa kalangitan, kung saan ay doon manggagaling ang ating Panginoong Hesukristo, at huwag sa mga bagay sa mundong ito. Kung ating babasahin ang aklat ng Revelation, Apokalipsis, ano po, yung huling aklat ng Biblia, sa Kapitulo 22 at 20, ang sabi po dito, "O ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesukristo." Ang sabi ho dito, siya ay madaling pumaparito. Ang tanong natin, gaano kadali yung madali? Aba, kailan pa to sinabi Ako'y madaling pumaparito, kailan pa to sinulat? Ano ang ibig sabihin? Bakit tayo'y, sabi nga ng iba, niluluko lang kayo Bakit noon pa sinasabing madali? Bagal naman. Hanggang ngayon, wala naman. Kaya marami po ang mga darating at marami pong hinula na darating ang huling araw, maraming manunuya. Hindi totoo na darating yung sinasabi niyong Panginoon. Wala yan. Hindi totoo yan. Sabi po nila. Kaya tama po yung sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Ang mga nakatala dyan, katulad na atin na pag-aralan, kailanman ay hindi pwedeng baguhin ng tao. Ang nakatala ay talagang mangyayari. Pag sinabing madali, madali, kahit na ang tingin natin hindi totoong madali. Sinabi ng Panginoon na siya'y aalis at pupunta sa Ama, doon sa langit, ng kanyang pinanggalingan, at pagkatapos siya ay babalik. Binanggit po niya ito doon sa Kapitulo 24 ng Mateo. Binanggit ng Panginoon, ang kanyang pagbabalik ay yun ang katapusan ng sanglibutan. Kaya ang tanong sa kanya ng mga alagad, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Ito yung tanong ng mga alagad sa ating Panginoong Hesukristo. Pag pinag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, ay meron pong nasa 20 uri ng palatandaan ang ibinigay ni Jesus. Dami Matapos kaya natin to? Hindi natin to ubusin, mga kapatid. Baka hindi na kayo bumalik bukas So pipili lang tayo ng mga major, yung mga pangunahing palatandaan na binanggit ng ating Panginoon sa gabing ito, kung saan ay mas maia-apply natin sa ating buhay ngayon. Puntahan natin ang aklat ng Lucas sa Kapitulo 21 at talatang 6. Ang sabi po riyan, "Darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak." Samantalang sinasabi ng Panginoon itong mga salitang ito ay nandun siya sa bundok at nakikita nila, overlooking po, nakikita niya yung syudad ng Jerusalem.
So ibig sabihin, ang tinutukoy doon ng Panginoon na darating yung araw na walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Ito po ay naglalarawan sa isang napakatinding mangyayari. Lahat ay magkakaroon po ng tinatawag pong kaguluhan. Walang bato na hindi mababagsak sa napakagandang syudad ng Jerusalem. Ang sinabi niya yon, mga kapatid, ang talatang yon ay natupad noong 70 AD. Yun po ang katuparan ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lagi po natin binabasa sa ating pag-aaral ngayon na pag may sinabi rito, tinitingnan kaagad natin yung katuparan para maging komportable tayo na itong Bibliang ating pinag-aaralan ay talagang totoo. So binabanggit niya po dito yung tinatawag na destruction of Jerusalem. At ito po ay naganap at nangyari noong 70 AD sa pamamagitan ni General Titus. Ay bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng mga Romano, ng imperyo ng Roma, ayon sa tala ng banal na kasulatan. Kaya, nung sabihin ito ng Panginoon sa mga alagad, hindi nila gaano maintindihan. Ano ba sinasabi mo? Ikaganda-ganda ng syudad ng Jerusalem? Babagsak yan? Hindi maipaliwanag, hindi gaano maintindihan. Kasi ang ganda-ganda nga naman ng syudad ng Jerusalem, tapos sila pa ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay piniling bayan ng Diyos at iingatan sila ng Diyos, bakit babagsak ang syudad? Na kung saan yun ang tahanan ng mga piniling bayan ng Diyos, yung mga Israel o mga Hudyo. Kaya lang sa kasaysayan, mga kapatid, ay nangyari nga ang mga bagay na yon. At yun po ang tinatawag po nating partial fulfillment ng palatandaan na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit doon sa palatandaan na yon, sa mga tanda na ibinigay ng Diyos sa huling araw, ay isinama niya yung destruction of Jerusalem? Sa palagay nyo, kung hindi rin binanggit ng Panginoon yung pagbagsak ng Jerusalem, 100% kaya ang paniniwala natin ngayon doon sa mga palatandaan bago matapos ang mundo? Palagay ko, hindi, ano? Ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay talagang itinala ng Panginoon na wala tayong dapat pag-aalinlanganan. Kaya binanggit niya yung pagbagsak ng Jerusalem noong 70 AD para pag nakita ho ito at natupad, tayong mag-aaral ngayon ay hindi na magdududa na talagang sinasabi niya na kawakasan ng mundo ay walang pag-aalinlangan na ito ay magaganap. Pag-aralan natin ngayon yung mga palatandaan yon. Number 1, signs in the world of religion. Ibig sabihin, isa sa palatandaan ay tungkol sa mga pananampalataya at iba't ibang mga relihiyon sa buong sanglibutan. Ang pangalawa ay palatandaan tungkol sa politika, sa gobyerno, sa bansa, laban sa bansa. At ang pangatlo ay mga palatandaan tungkol sa ating pong kalikasan. May mga mangyayari yan. At ang pang-apat ay palatandaan tungkol po sa ating sosyedad ngayon, sa ating kalagayan ng ating gobyerno at ang ating lipunan ngayon. Ito po lamang yung apat na ating pong pangunahing pag-aaralan ngayong gabi. Dahil pag-aralan po natin ang marami, ay hahaba po ang ating oras. Kaya atin pong bibigyan ng detalye itong mga bagay na ito kung paano po nangyari at kung ating pag-aaralan ay magiging daan ito upang tayo ay magkaroon ng maging alert po tayo. Puntahan po natin yung mga palatandaan tungkol sa relihiyon. Sabi po rito, false Christ and false prophets. Ito po yung mga lilitaw. Mababasa ho natin ito sa 24:24 ng aklat ng Mateo. Sabi diyan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita na mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ayan. So malinaw rito, meron daw pong lilitaw, sabi diyan, na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Ibig sabihin, darating yung panahon
Nung sabihin ito ng Panginoon, ay hindi pa talaga nangyayari ng ganon. Darating ang panahon na mayroon pong mga lilitaw na mga huwad na relihiyon. Meron nga magpapakilalang siya raw yung Kristo, pero huwad, hindi totoo. At mga bulaang propeta, ang propeta kasi sa Biblia mga kapatid, ito yung ginagamit ng Diyos para pangunahan ang mga tao sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ibig sabihin nito, ang katuparan po nito, ito po yung mga leader at tagapagturo ng Biblia, kaya lang, ililigaw ang mga tao sa katotohanan. Magtuturo siya ng hindi katotohanan, pero parang katotohanan. Yan ho ang nangyayari po ngayon sa atin mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin kung mayroon po mga katuparan itong mga bagay na ito. May mga tao ngayon na talagang gano'n na lang ang kanilang interest pagdating sa mga pananampalataya. Kaya nga, hindi po nakakapagtaka na marami pong mga samahan ngayon, mga kulto sa iba't ibang dako ng mundo na kahit na questionably ang kanila pong mga itinuturo ay marami pa rin mga tao ang nangahawak at sumasampalataya sa kanila. Palatandaan lamang na may mga tao talagang gustong mapalapit sa Diyos. Kaya lang pag hindi tayo nag-ingat, baka ang ating sasamahan ay isang kulto at isang huwad na o bulaang mga ngaral na sinasabi ng Panginoon na lilitaw sa huling araw. Kaya nga kami pag nagtuturo mga kapatid, yung pong aming inilalagay po diyang mga talata sa Biblia ay talagang hango sa Biblia. Para pag nagsalita kami dito, ay totoo yung aming sinasabi. Nakikita po ninyo sa projector. Dahil po, maloko na tayo sa ibang bagay. Wag lang sa pananampalataya. So, tingnan po nyo ang sabi dito, yung survey. In the United States, during the last decade, the number of people who identified themselves as belonging to the New Age movement increased 247%. Sabi po dito, American Religious Identity Survey. So, ibig sabihin, sa Amerika pa lang yan, ay napakaraming mga tao ang napapabilang dun sa tinatawag na New Age movement. Ngayon, pagdating po doon sa mga pananampalataya, ay nandoon po yung talagang malilito ka eh. Sino ba talaga ngayon ang tunay? Pag nakinig ka sa kabila, parang tama. Pag nakinig ka sa kabila, parang tama. Ay puro may tama. Ang tanong, papaano natin malalaman ang talagang totoong tama? Kasi hindi po pwede mga kapatid na may paila-ilang tama. Hindi mo naman malalaman, hindi mo naman masasabi na lahat ng relihiyon puro mali sinasabi. May tama din talaga. Kaya hindi mo ngayon malalaman sino pa talaga dito ang huwad at sino ang kinatutuparan ng sinasabi ng Panginoon sapagkat hindi naman pwedeng hindi matupad ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Puntahan po natin yung aklat ng Apokalipsis uli, sabi sa 16:14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nais pala ng kaaway ni Satanas ay gumamit ng isang estratehiya na parang hindi mo talaga mapapansin na ikaw ay nandoon na at kabilang ka na sa maling samahan. Ang layunin ni Satanas sapagkat gusto po niya na marami siyang makabig para pagdating ng araw ay baka sakaling manalo siya sa labanan doon sa tinatawag na Armageddon. Pag-aaralan po natin yan mga kapatid. Yung Armageddon na yan para hindi yung pelikulang ating pinapanood na mali naman ang kwento. Mayroong Armageddon sa Bible mga kapatid. Marami tayong pag-aaralan lalo na sa susunod na linggo. Paganda ng paganda, palalim ng palalim ang ating pag-aaral. Okay? Meron na ba kayong alam? Meron ba kayong nabalitaan? At meron na kayong naka-encounter na meron nagsasabi, "Uy, sumama ka sa akin, bulaan ako. Hindi ako totoo, kaya sama ka sa akin." Wala mang ganun, di ba? Kaya nga doon sa mga business, yayaman ka dito. Dito ka na. Bago lang to eh. Yun, naguguyo tayo eh. Kita namin. Scam pala. So sa relihiyon, ganun din yun mga kapatid. Wala pong gagawa ng fake na pera na hindi kamukhang kamukha ng totoo. Gagawa ka
ng peke na 1,000, tapos kulay 50 pesos ang kulay. Walang kang maluluko. Sa relihiyon ay kamukhang-kamukha din ng totoo. Yun ang sinasabing isa sa palatandaan ng sa huling araw. Kaya hindi tayo magtataka, ba't ang daming relihiyon? Laging tinatanong yan sa amin kapag mayroon kaming question answer. Bakit ang daming relihiyon? Paano nangyari to? Isa lang ang Biblia. O yung sagot natin, yun. Palatandaan pala yun na ibinigay ng Panginoon na darating ang araw, dadami ang lilitaw sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang babala po sa atin, mag-ingat sa mga mangangaral na inilalayo tayo kay Kristo. Paano yon? Meron ba yan? Paano natin na malalaman yung mga mangangaral na inilalayo tayo kay Kristo? Ito yung mga nangangaral, mga kapatid, na bukang bibig ng mga miyembro, hindi ang Panginoon, yung puno. Kaya nga kami mga Adventist, sino puno nyo? Tinatanong yung puno namin, di naman puno namin pinapakilala eh. Si Kristo yung pinapakilala natin eh. Meron na ba kayong narinig sa amin dito na sinabi namin kung sino puno namin? Hindi. Kaya pag mayroong relihiyon na ang laging itinataas ang kanilang leader, isa po yun sa sinasabi ng Panginoon na darating na dapat po nating pag-ingatan. Lalo na po yung mga relihiyon na hindi ka pwedeng maging kaanib pag hindi mo tanggapin ang kanilang pinuno, kanilang suko. Naku po, delikado yan, mga kapatid. Kaya kami, matatapos ang pag-aaral namin dito, wala kaming ituturong sinong tao sa aming denomination. Dahil po palatandaan yon ng huwad na mana na mga ngaral. Kasi inilalayo tayo sa ating Panginoon pero hindi natin halata. Bakit? Kasi tuturo niya rin si Kristo eh. Pero ang epekto nun sa mga miyembro, abay hindi gaanong itinataas si Kristo. Ang tinataas yung kanilang leader, yung kanilang ministro, tagapagturo, pastor o kung sino-sino pa. May ideya kayo dyan, mga kapatid. Hindi ko kailangan magbanggit, baka may masaktan. Pero hindi naman pwedeng hindi ko bigyan kayo ng idea, baka hindi nyo naman mahalata. Ay, mahirap naman yon. Dapat alam natin, nahahalata natin. Kaya, babalikan ho natin ang salita ng Diyos. Pag mayroon pong mga grupo na hindi ka pinagbabasa ng Biblia at gusto ka na lang makinig, isa rin po yon sa dapat nating pag-ingatan. Dahil ang Panginoon, kaya isinulat ang Biblia para ito'y makarating sa lahat ng mga tao. Kaya sa kasaysayan po, mga kapatid, meron pong mga magazine at maraming mga aklat na bumibinta, kumikita ng malaki na ang nilalaman po nila ay tungkol sa mga supernatural, mga telenovela na para bang napakahirap mangyari sa totoong buhay. Pero gustong-gusto ng mga tao. Sadyang malikot ang ating isipan. Gusto po natin yung kwentong para ang hirap mangyari sa totoong buhay. So kanina lang po, mga kapatid, ako ay talagang mga sariwa po itong mga kinuha ko po na information tungkol sa mga tinatawag po natin paglitaw ng mga huwad na o mga kulto sa ating kapanahunan. Itong tinatawag pong children of God. Aba, ang ganda, no? Mga anak ng Diyos. Sa titulo pa lang di ba? Alam niyo, usong-usong ngayon yung pagtatatag ng relihiyon, pagandahan ng pangalan Iglesia ni ganito, iglesia na ganoon. Ito naman, saan ka pa? Children of God. Sino po ang naging po nito? Ang namuno ho dito ay si David Berg. Basahin po natin yung information tungkol sa pananampalatayang ito. It was founded by David Berg and also known as Family International. Yan po ang isa sa pangalan din sa Children of God. Is devoted to pedophilia and sex. To put in bluntly, the followers of this cult believe that sex with children was natural and right, based on the belief that apocalypse is coming, yung doomsday cult. This cult uses flirty fishing. Naka-close and open parenthesis yan. Use of
sex, ang sabi dyan, to get new members for it. So, ibig sabihin, para ikaw ay maging miyembro, babautismuhan ka rin. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan po ng sexual intercourse. Kahalayan yan, mga kapatid. So, pag pinag-aralan po ninyo yung ibig sabihin ng, search niyo po, yung ibig sabihin ng flirty fishing. Meron po mga miyembro ito na nagpapatotoo sa YouTube. Talagang matindi ang kanila pong ritual na ginagawa. May kasurugtong yan Sabi dyan, the children who were born as a result of flirty fishing were referred to as Jesus babies. Sabi dyan, Rose McGowan, the American actor, escaped from this cult and revealed some of its brutality later. It is rumored that the female members of this cult are also forced to go into prostitution and sex slavery. So, pagka pinag-aralan natin, sinerch niyo po ang samahan ito mga kapatid, ay tinatawag po itong evangelical prostitution. Pag naging miyembro ka dyan, ang unang-unang requirements ay sa pamagitan ng pakikipagtalik. Una muna sa puno, pagkatapos sa mga miyembro. At sa mga sa YouTube ay makikita ho ninyo yung testimony ng mga dating miyembro doon. Ang ginagawa ho sa mga babae ay pinasasayaw po nila ng hubot-hubad, pati yung mga bata. Pedophilia nga At ang sabi po nila, ito'y isang paraan ng paghahandog sa Panginoon nila. Matindi, Grabe ang kanilang ginagawa. At may talata din sila sa Biblia. Alam nyo kung saan? Mateo 4:19. At ang sabi po kasi dyan, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Malaswaho o banggitin po dito ang kanilang talagang aktual na ginagawa, mga kapatid. Kung interesado kayo, research nyo na lang. Baka tayo po ay masensored. Matindi ho, mga kapatid. At kung ikaw ay talagang gusto mo, mag-i-enjoy ka, gusto mo talagang, mapapasama ka. Lumagana po itong samahang ito, mga kapatid. Pero bandang huli ay nawala sila sapagkat nakita mismo ng gobyerno na hindi tama ang kanila pong pinaiiral na katuruan sa kanilang simbahan. So nangyayari ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tutusin mga kapatid, masyadong obvious na sila ay malayo sa katotohanan. Pero bakit napakaraming mga tao ang sumasama sa kanila? Meron po kasi sila pong agenda o kaya meron silang bahagi ng kanilang doktrina na ang tao ay maiingganyo para sumama. Narinig na rin po ba ninyo yung tinatawag na Heaven's Gate? Sabi po rito, kung titingnan natin yung history, Heaven's Gate was an American UFO religious millenarian cult based in San Diego, California. Yan po. Ang founder po nito ay si Marshall Applewhite. Noong March 26, 1997 ay nasumpungan po na meron pong mga miyembro siya na mga namatay at nagpakamatay sa pamamagitan ng lason. Naniniwala ho kasi ito na para makarating po sila doon sa unang hakban papunta sa langit, ay kinakailangan nilang magpakamatay. Kaya marami po sa kanilang mga miyembro ang uminom ng lason, ng cyanide. Kaya marami po ang namatay sa panahon yon. At nung malaman po ito ng mga kapulisan, ay nagbigay ng warning sa madla na kung sino po sa inyo ang may pamilya na nagdududa na baka miyembro ng samahang ito ay tumawag. Binigay ang hotline. Napakaraming po mga kapatid, 15,000 ang tumawag sa kanila sa pamagitan lamang ng ilang minuto. Ibig sabihin, marami mga magulang ang alam nila na ang kanilang mga anak ay miyembro ng kulto na yon. Ang unang-unang requirements para siguradong ligtas ka, kailangan ikaw ay magpakamatay. Pero may marami ding mga sumama, mga kapatid.
Narinig na rin niyo po si James Jones. Si James Jones po ay nakilala noong 1970. Isang mangangaral na nakatawag ng pansin sa buong mundo. Nagkaroon siya ng 913 members na paniwala niya sa kanyang samahan. At ang kanyang itinayong grupo ay nakatanggap ng award sa gobyerno ng San Francisco. Bakit? Kaya siya nakatanggap ng pangarangal kasi yung Vice President ng US that time na si Walter Mondale ay nakita nito kung paano mangaral si James Jones. Kung paano niya pinapagaling ang mga pilay, mga may sakit. Talagang pag sinabi niyang tayo, yung mga lumpo na hindi makatayo, pag sinabi niyang tayo, tatayo yan, tatalon-talon, tatapon yung upuan, yung wheelchair. Ba, na-impress yung Vice President nung time na yon ng San Francisco. Kaya binigyan ng award si James Jones. Bandang huli, nasumpungan nila. Fake pala, mga kinausap pala, mga kasabwat pala, magpilay-pilayan. Tapos pagdating doon, yung pala nagtatalon, yung pala mga basketball player na nagpilay-pilayan lang. Abay, nangyayari din yan sa ating panahon, mga kapatid. Kung kayo nakakapanood ng mga TV, pagkaganon lang ng biglang babagsakan yung mga miyembro. Marami din ngayon yan sa atin, mga kapatid. Na para bagang totoong naghihimala. Bandang huli, mga kapatid, naalaman na ito palang mga ito ay mga piki at umakyat po sila sa bundok ng Guyama at naglason sa kanilang sarili. Tinatawag din po silang the People's Temple. Ang dami, lahat po sila ay namatay. Yan po yung nangyari. Bakit pa ito nangyayari ito? Kasi po, yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi po dyan, the People's Temple Agricultural Project in a mass murder and suicide to reach divinity. Yung pala. Parang kanina din. Para maabot mo yung kabanalan, kinakailangan ay magkaroon po ng mass suicide. Dumating din po si David Koresh, mga kapatid. Nagturo po siya ng tungkol sa Book of Revelation, pero nasubrahan ang kanyang interpretasyon. Bandang huli ay nagkaroon siya ng mga pagtuturo sa mga spiritualism at hanggang sa dumating yung time na nagturo siya na pwedeng mag-asawa ng marami. Hindi rin po nagtagal itong samahang ito, mga kapatid. Meron pumabangon, meron pong nawawala. Talagang katuparan ito ng hula. Ang dami-daming mga kulto. Kaya sabi po rito, according to the website www.cultclinic.org, an estimated of 5 to 7 million Americans have been involved in cults or cult-like groups. Ang dami, milyon-milyon ang nagiging miyembro ng mga huwad at mga kultong pananampalataya. Kaya lang ngayon, mas high-tech na talaga ang kaaway. Noon, masyadong obvious eh. Pero ngayon, ang kultong lumalaganap sa ating kapaligiran, hindi mo na talaga mahalata, mga kapatid. Magaling din sa Bible. Kabisado pa Biblia. Matutuklasan po natin yan sa ating patuloy na pag-aaral sa gabi-gabi, mga kapatid. Bibitinin po muna namin kayo. So sabi po rito, the total number of this group ranges from 3,000 to 5,000. There are approximately 180,000 new cult recruits every year. Ano pa yan, matagal na po itong survey na ito. Lalo na po siguro ngayon, mga kapatid. So, false religious revival. Sa ngayon ay napakarami pong mga malalaking relihiyon, mga kapatid. Mag-ingat po tayo, hindi po porket maraming miyembro at talaga namang makikita mo, mai-impress ka sa dami ng kaanib, ay hindi ibig sabihin tama na yon. Kasi may false revival na mangyayari. Balikan po natin ang aklat ng Apokalipsis sa 13:13 at 14. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat, nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop.
Kaya hindi kumuot may himala na para bagang tama, ay tatanggap na natin mga kapatid. Tandaan natin, ito po'y mga palatandaan at nangyayari po talaga ngayon. Hindi po pwedeng di mangyari itong mga ito. Dahil ito ay palatandaan at itinala po sa banal na kasulatan. Puntahan po natin yung pangalawang tanda, yung tungkol sa politics, sa politika, sa ating pong gobyerno ngayon. Ano po yung mga palatandaan na sinasabi ho doon? Mga digmaan. Sa 24:6, ang sabi po rito, at magkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan sa talatang 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Hindi basta ito labanan mga kapatid, talagang matinding labanan ito. Isang malawakang digmaan. Ito, huwag na tayong lumayo. Sariwa pa sa ating isipan. Yung hanggang ngayon ay nagbabantang giyera. Hindi pa po tayo tahimik mga kapatid. Wala pa rin tayong kapayapaan dun sa tinatawag na banta ng North Korea. War against US. Medyo tahimik ngayon. Alam nyo, may delikado po sa Biblia eh. Pag sinabing kapayapaan, bibig nyo papayapa na. Pero biglang darating yung matindi pa lang talagang mangyayari. Itong girian ng dalawang bansa na ito na hindi magpapatalo sa isa't isa, pag ito ay nangyari, tapos tayo. Kaya dapat habang hindi pa nangyayari yan, pasiguro na tayong manghawakan na tayo sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kasi itong napakabatang leader ng North Korea, pagkayan ay sinumpong na naman at tutuhanin ang kanyang banta. Hinahamon lagi yung US. Pinaghahanda niya ang kanyang mga mandirigma, mga talagang matinding giyera ang gusto niya. Parang akala niya siguro niya, parang manunod lang siya ng sabong. Pag ito ay nangyari mga kapatid, kahit saan tayo magtago, mahihirapan po tayo. Tingnan po ninyo yung kanilang demonstration doon sa kanilang pandigma. Tingnan po ninyo yan. Kala mo mga langaw, napakarami pong mga sandata. Ang lalaki niyan, pag ipinukos mo sa malapitan, ganyan po yung kalalaki. Ay pagka yan ay pinakawalan, ang babagsakan yan po, napakarami po ang mamamatay na mga tao. Pati mga babae ay kanilang pinaghahanda, mga kapatid. Kaya nga naman, last year ay nabalitaan natin na ang banta ng North Korea ay gusto rin pong tumulong ng Japan. I-intercept daw nila pag nagpakawala daw ng bomba ang North Korea. Dito naman yung mga Japanese, i-intercept nila yung bomba. Ang problema, pag pinasabog nila sa ere ang talsik dito sa Pilipinas, ay ang lalaki kaya niyan, ay dito yung bagsak niyan. Hindi nga tumama ng buo, pero pag nawasak yun doon, sabay-sabay, pinakawalan, ang lahat ng mga bagsak niyan mga kapatid, patay ang Pilipinas, aabot natin. Pag pinag-aralan natin mga kapatid. Kaya pinaghahandaan po nila papaanong kahadlangan kung sakaling hindi mapigilan itong banta nitong North Korea. Mga kapatid, alam nyo, hindi natin alam. Kasi kung kailan mangyayari ito, hindi rin natin pwedeng pigilan dahil nga ito'y itinala na sa Biblia eh. Magkakaroon ng mga alingaunga ng mga digmaan na hindi sa isang lugar lang. Malaking digmaan talaga mga kapatid. At lalo na kasi, ang mga sandata ngayon ay hindi nakatulad noon. Nakakatakot na panahon na po mga kapatid. Hindi nagpapatalo itong mga ito. Doon sa mga sandatang aking pinakita sa inyo, meron pa akong maiksing video kung paano po ito ay tingnan niyo po. Panurin po natin ang nagsaglit. Yan ho, ang demonstration ng North Korea na parang nagpasiklab po sila para takutin yung US. Tingnan mo, may siyang baksak niya. Pinakawalan ngayon yung mga pampasabog na yan. Pasensya na po doon sa mga nanonood ng live. Hindi nyo makita yung nasa projector. Tindi po talaga yan, yung mga sample ng kanilang mga pangwasak na mga armas. Tingnan po ninyo mga kapatid. Imagine kung may isa man lang makapunta. Alam nyo yung epekto po niyan, matindi. Tingnan nyo po.
Nag-demonstration pa lang yan. Hindi pa talaga yan. Binakitaan lang ng sampol ang Amerika kung para matakot. Tingnan mo, pag sinabay-sabay nilang pinakawalan yan, ang babagsakan. Doon nila hinarap yan sa dagat, mga kapatid, para walang madamage. At ang ginawa po ng US naman ay nagsample din. Nagpasiklaban sila eh. Ito naman ang sabi ng Amerika. O yan o. Pero hindi naman nila sa dagat pinatama. Para makita talaga ang lakas ay sa mga bundok nila at meron silang mga target mismo. Kung makikita talagang sila yung mga asintado talaga, talagang tinatamaan nila yung mga target nila at gustong patamaan. Yan, parang mga umiipot lang na langaw yung mga tura-tura na yan, mga jet fighter na yan. Makikita niyo po talagang malalakas na mga armas. Pag nagsagupa yan, mga kapatid, ay nako, aywan ko kung saan tayo pupulutin. O, tinan mo? Ito ho ay nagpapakita na talagang ang ating mundo ay wala nang kapag-asang maibalik sa dati. Marami pa po yan, mga kapatid, pero puntahan po natin yung next. Ito po ay hindi ho yan pelikula. Talaga po yan ay sample ng US at North Korea para nagpapakitaan sila na kung kaya nyo, meron din kaming pantapat. Ilan pa lang yan ang kanilang pinakawalang mga bomba, mga missiles, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, sa 21-26 ng Lucas, sabi rito, magsisipaglupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon kapag nangyayari na ito, ay sa halip na matakot po tayo, tumingala tayo sa langit at sabihin natin, Panginoon, ito na yung sinasabi mo. Sa totoong mayroong takot sa Panginoon at handa ang kanyang sarili sa mangyayari sa mundong ito, magiging payapa tayo kahit na magulo at kita natin patapos na ang mundo. Yun ang sikrito ng kapayapaan sa buhay sa nagbabantang napakatinding panganib sa huling kapanahunan, mga kapatid. Tanging Panginoon lamang ang bibigay ng kapayapaan sa atin. Meron pang binabanggit doon sa palatandaan na yon, yung tinatawag pa nating signs in the world of nature. Yung mga kalamidad na nangyayari. Alam natin yung mga tornado na yan, malalakas na mga baha. Sabi sa Apocalypse 6:14, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululun at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Kaya mayroong balita tungkol sa mga major na mga talagang yung tinatawag nating tsunami. Isa po uling maiksing video po, mga kapatid, ang titingnan ho natin na nai-record po ito sa actual footage na nangyari po sa tsunami sa Japan. Yan. So tingnan po natin yan. Meron pang mga ano po yan, kasi ibig sabihin ayan po ay talagang totoong naganap. Tingnan po ninyong mabuti, mga kapatid. Yan ho ay nakuhanan po, na i-document po talaga yan, mga totoo pong nakuha natin mo, gumagalaw pa. Hindi po yan piki na video. Talagang nakuha po na pagtagpi-tagpi po ng mga lahat ng mga nakakuha. Tingnan po ninyo kung ano ang nangyari. But bigla na lang nagkaroon ng tidal wave, yung tsunami na tinatawag. Naku po, nakakatakot pong pangyayari. Imagine kung sa atin, sa Pilipinas mangyari yan, lubog ang Pilipinas. Kasi maliit po lang tayo, mga kapatid. Tingnan niyo po. Naisip po ba natin yan? Yung mangyayaring yan? Yan po ang mga palatandaan na binigay ng Panginoon. Pero tayo kasi minsan, mga kapatid, parang patay malisya lang tayo sa ating kapaligiran. Ano?
Hindi na natin napapansin na nandino tayo, na halos nasa dulo na tayo ng kasaysayan. Yan po yung landslide. O, tinan niyo po, nakuha yan. Cellphone lang yung ginamit, oh. Maurice, Katya, and 41 others are dead. Kahit nga sa atin, sa bansa natin, marami na rin ganyan, mga kapatid. Kaya talagang walang duda, wala tayong alinlangan. Kung ano ang sinabi ng Biblia, mangyayari. Bakit nga ba pwede namang hindi di ba? Sa panahon ng Old Testament, wala namang ganyan Alam niyo kung bakit? Dahil yan po ay mga paalala sa atin. Napakabuti ng Panginoon. At minsan iniisip natin, bakit ganun ang Panginoon? Ang saklap naman, bakit ibabigay niya, ipapahintulot niya yung mangyari ito? Pero alam niyo po ang good news doon, pag nangyari yan, ay makikita ho natin na tayo ay dapat maghanda. Kasi kung wala man lang pasabi, ay hindi tayo makakapaghanda, mga kapatid. Ang resulta po niyan, iwanan natin yan, ang resulta po niyan ay tagutom. Pero mo nga naman, hindi lang kasi yan ang nangyayari. Meron pang mas matinding pangyayari dyan. Yan ay na-record na Pero hindi ho paunti yan, mga kapatid. Hindi ho paunti ang mga malalakas na mga kalamidad na yan. Mas palupit ng palupis, mas pitmalo ng pitmalo. Ibig sabihin, yun pa yung mga patikim. Ang mga susunod na mangyayari ay mas doble o kaya triple o ilang doble pa. Mas nakakatakot, mga kapatid. Kaya magkakaroon din ng tinatawag pong tagutom, 24/7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng tagutom sa maraming mga lugar. United Nations report, ang sabi po, food shortage 38 sa 38 countries. Mga old survey pa po yan, mga kapatid. Kaya, sabi po rito, 1/6 part ng mundo ay may naghihirap sa pamamagitan ng kakulangan ng pagkain. 10,000 people per day, 3.5 million per year ang namamatay sa kakulangan ng pagkain. Kaya ang ating mundo wala na pag-asa sapagkat ito ay pasira na ng pasira. Yung ating mga agricultural ngayon ay ginagawa ng mga subdivision. Kaya darating talaga yung panahon, magkakaroon ng shortage sa pagkain. At last, mga kapatid, ay tungkol po sa lipunan. Signs in the world of society. Tinatawag po nating moral decay. Mga uri ng pamumuhay ng mga tao ngayon ang talagang ibang-iba na po, mga kapatid. Sabi sa Mateo 24:37 at 38, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nagpag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw no pumasok si Noe sa daong. Alam ba natin ang istorya ni Noe, mga kapatid? Nangaral siya 120 years. Noong umpisa, maraming naniwala. Pero habang palapit na ang gunaw, ay ang iba ay nawala na ng pananampalataya. Bumalik sila sa kanilang mga bisyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung papaano sa panahon ni Noe na 8 tao lang ang naligtas, ay ibig sabihin sa ating kapanahonan ay konti din lang ang maliligtas. At ito yung mga mananatili sa pananampalataya sa Panginoon. Nawa ipagsumikapan natin, mga kapatid, na matira tayo doon sa naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng tiyak na kaligtasan. Sa mga pamilya, mga kapatid, ito po yung problema. Break up of family unit. Kaya kung titinan po natin, hilawalayan na mag-asawa, dati, patay kung patay, walang iwanan. Ngayon, di ba? Pero ngayon, masunog lang ang sinaing, iwanan na. Minsan, wala ngang away Big nagtataka na lang yung babae, bigla na lang hindi na umuwi yung asawa niya. Hindi naman na niya kami nag-away. Yung pala, may nakasalubong mas mabango kaysa doon sa asawa niya. Ay matindi ho talaga, mga kapatid, ngayon. Kaya sa ang payo nga ng mga
mga magagaling sa payo sa pamilya. Dapat ay patuloy pa rin ang pag-aayos, pagpapaganda ng mga asawang babae. Kasi pag-uwi ng mga asawa raw lalaki at amoy ipis na, ay maghahanap talaga ng medyo ibang amoy na medyo sari-sariwa pa. Ibig sabihin, ito po ay nangyayari na rin sa ating kapanahunan. Walang kwenta, nagkakaroon ng hiwalayan. Lalo na po ngayon, nilalakad sa Senado yung divorce. Nako, mas marami, lalo. Pag ma-approve yan. Kaya yung mga kadalagahan, kabinataan, piliin nyo na yung pinaka-the best. Ang hirap po, makapili ng mali. Hindi pa kayo nagsisimula, hiwalay na. Maraming ang hindi nga kinakasal, nag-live-in pa lang. Wala na, hindi na umabot sa kasalan, hiwalay na. At yung iba, kaya ayaw magpakasal, paraan niya, pag hindi ko nagustuhan, walang problema, iwanan agad. Hindi pa nga nagsasama, may plano na. Paano ba? Hindi naman yan ang original na plano ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Hindi yan ang original na plano ng Panginoon. So, tingnan po natin. Sabi po rito, mga ipinanganak na hindi kasal, ilang percent na kaya ngayon, mga kapatid? So, tingnan nyo na lang po dyan sa screen. Makikita po natin yan. So, 50 to 75% of all marriages end in divorce. Lalo na pagka sa Pilipinas, umabot na yan, mga kapatid. Kaya, napakalaganap na ngayon ng mga batang isinisilang na hindi kilala ang kanilang tatay. Nakakalungkot, maraming mga bata ang nagigising na sira ang pamilya. Ang sikreto lang po, mga kapatid, magkaisa lang tayo na lumapit sa Panginoon. Kung meron ho dito sa atin na mag-asawang umaattend, sana i-grab nyo yung opportunity. Kasi ang mga anak ninyo, magiging maganda ang kinabukasan. Ang nakakalungkot dito, minsan may mga magulang na mabalitaan kanilang anak na umaattend ng mga Bible study, nagagalit. Pero pag naging addict, iiyak-iyak. Pagka ang inyong anak ay napapahilig makinig ng mga pag-aaral ng Biblia, matuwa kayo, mga magulang. At kung kayo namang mga magulang na nandito na, kahit ayaw ng inyong mga anak, huwag kayong susuko. Huwag niyong papakawalan ang magandang mga pagkakataon na ating natutunan tungkol sa Panginoon. Napakaganda na ang isang pamilya ay pari-parihong nananampalataya at naglilingkod sa Diyos. Kaysa sa pamilyang iba-iba ng paniniwala, merong hindi naniniwala, merong naniniwala. Pagkatapos bandang huli, kung sino pa yung naniniwala, yung pa ang sumama doon sa hindi na sumasampalataya, nakakalungkot kaya yun. Ikaw na nakakaalam ng katotohanan, ikaw na nakapakinig, pagdating sa pag-uusap sa iyong mahal sa buhay, sasabihin, huwag ka maniwala dyan, ikaw itong nakapakinig kung anong mabuti, tapos ikaw pa yung give up. Ikaw na nga ang nakaalam ng katotohanan. Dapat mananatili ka, panghawakan mo yun, para yung hindi nakapakinig ay magkaroon ng pagkakataon na makapakinig din. Ganun po yun, mga kapatid. Sa sino mang nakasumpong ng liwanag, ay wag nang pumayag na agawin uli ng kadiliman yung liwanag na kanyang napakinggan. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya, tanging ang Panginoon lamang ang solusyon at dapat na ating tamang lalapitan. Hinanap niya tayo. Gumawa siya ng paraan upang tayo makabalik sa Kanya. Sa pamamagitan ng kamatayang ng Kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, kung sa atin ay meron sa mga taga-panood, meron po sa atin na parang bigat na tayo, nahirapan na tayo, problemado tayo. At sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nandito ngayon, hindi namin alam kung ano ang inyong problema dahil wala naman taong walang problema. Kasi pagkatao daw walang problema, delikado yun. Hindi raw normal. Pero sa isang taong normal, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Tanging ang tamang gawin po natin ay ilapit yan sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay hindi tayo itatakwil. Magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating mga buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit na namumuhay tayo sa magulong mundong ito. Kaya sa ating kapaligiran, nandyan po yung karahasan, mga kapatid. Ang mga palatandaan ay nangyayari. At sabi po sa pagtatapos natin, ang karunungan ay lalago. Sabi pa po dito, hahabol natin to. Sabi sa aklat ng Daniel,
Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Napapansin po ninyo ang ating technology ngayon, napaka high-tech na, sabi nila eh. High-tech. Dati, hindi natin akalain na pagka may tatawag sa ibang bansa, makikita mo, too good to be true. Dati, naabutan ko yan. Grabe naman yan. Makakausap mo na sa ibang bansa, makikita mo. Bakit? Kasi dati, takanta na kaagad ako eh. Bakit ba itong maliit na radyo na ito'y nagsasalita? May tao ba ito sa ilalim? Hindi ko maipaliwanag eh. Sabi nga ni Brother Leo, ano kayang meron to? Ganon din daw siya, nagtataka siya dati. Radyo pa lang yun, transistor radyo pa lang yun. Dumating yung cellphone, dati ang lalaki, ang haba. Sukbit-sukbit natin dito, may sungay pa. No? Tapos paliit ng paliit, matindi yung technology. Dati susulat tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ibibili tayo ng stationery paper, tapos yung mabango, lalagyan pa, sealed with a kiss. Talagang halik-halikan pa natin, maghihintay tayo ng 1 linggo. Pag ordinary, 2 linggo yata eh. Tapos magre-reply naman yung sinusulatan natin galing probinsya, ang tagal. Pero ngayon, 1 pindot mo lang, send na kaagad. At pagka-computer, mga kapatid, para mag-send ka ng impormasyon sa iyong kaibigan, sa pamagitan ng ilang segundo, ilang gigabytes man ang iyong isend na information sa iyong kausap, ka-chat, ay makukuha mo at makukuha niya, matatanggap niya sa pamagitan lamang ng ilang segundo. Ang tindi ng technology na ngayon, mga kapatid. Kaya ginagamit din ito ng kaaway. Mga kapatid, kaya nga ang paggamit ng teknolohiya ngayon, kailangan ay dapat aware tayo. Dahil yung ginamit, pinahintulutan ng Panginoon yan na maging mataas na ang standard ng ating teknolohiya ngayon. Magaling din si Satanas, papasukin din niya yan. Kaya yung mga bata, dapat inaalalayan ho natin. Dahil hindi basta dapat nagbubukas ng internet yan. Marami po silang makikita niyan, hindi dapat nila makita. Napakatindi ng pornografiya sa internet, mga kapatid, na hindi po lihim at hindi na naitatago sa mga kabataan. Kaya pinapasok ko din ho ito ng kaaway. Sa bawat click mo ng computer, lalabas ang iba't ibang mga impormasyon. Napakatindi. Kanina lang, ni-research ko lang yung ibang mga major cult sa buong Yun yung pinakita ko kanina, ang bilis-bilis lang, mga kapatid, natin makapag-research ngayon. So, at ang pinakahuli, ito na. Gospel to all the world. Ipangangaral ang pabalita sa buong sanlibutan. 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ang pinakahuling palatandaan, mga kapatid, ay ang ipangaral ang ebanghelyo sa kamiling. Tapos, wakas na. Payag kayo? Wag muna. Importante, nalaman natin. Ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat, sa buong sanglibutan. Kung bakit kami, mga kapatid, ay nagsusumikap na maging kabahagi ng pangangaral, kahit na hindi kami binabayaran, kahit na po wala kaming kapalit. Akala nyo siguro may sweldo kami, no? Wala ho, mga kapatid. Kahit $5. Wala po kaming tinatanggap. Gusto lang po namin na maging bahagi ng pagpapabalita at pagdadala ng mga katotohanan ito sa mga tao para tayo ay maging handa. Maniwala man kayo sa hindi, kahit nagpagod ako dito, nagtiis sa aming kalagayan ho dito, wala rin naman talaga akong mapapala kung hindi kayo maniniwala. Pero ang talo, kayo. Kasi ginagawa natin ito ayon sa utos ng Panginoon, mga kapatid. Hindi naman ako papayat kung hindi kayo maniniwala eh. Hindi naman ako lalagnatin kung hindi nyo tatanggapin itong sinasabi ko. Pero pag hindi nyo ito tinanggap, nakita ho natin na lahat ng mga sinasabi ng Biblia ay nangyayari. Pag nangyari na ito, sasabihin ninyo, tama pala si Brother Johnson. Paano gagawin natin? Magsisisi na tayo, saka na tayo lalapit sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, parang sa panahon ni Noe, nung dumating na at sinarado na yung daong, yung ark,
Sabi ng mga nagsimula ng tumaas ang tubig, sabi ng mga tao, Lolo Noe, sama kami, tama pala sinasabi mo, papasok kami dyan. Ay sabi ni Noe, wala sarado na Meron din pong pagsasara ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya ngayon ang panahon para tuklasin, pag-aralan natin ang Biblia. Ang Bible, mga kapatid, ay naglalaman ng mga katotohanan, impormasyon at pagkakilala sa ating Panginoong tagapagligtas. Huwag ho natin payagan na hindi natin alam ito. Ito ang tanging manual. Gusto man ng taong maligtas, pero kung hindi naman niya binabasa ang Biblia at kung kani-kanino lamang nakikinig, baka akala mo tama na yung ginagawa, yung pala mali. Anong sabi ng mga tao sa 7:21 ng Mateo? Panginoon, Panginoon, ba't hindi kami maliligtas? Di ba nagpalayas kami ng mga demonyo? Marami kami mga milagrong ginawa. Ba't hindi kami maliligtas? Sabi ng Panginoon, sino ka? Hindi kilala. Mga kapatid, ito na yung huling palatandaan. Maraming nangyayari. At pwede pang mangyari yung mga digmaan na yan, at talaga namang mangyayari. Pero ngayon, ang pinakamagandang pagkakataon na ang pangangaral na ito ay kumalat sa ibang bansa, na ang ibig pong sabihin niyan ay daabot sa kung saan sa mga lugar, maraming mga tao ang tatanggap ng pabalita, maraming mga tao ang tatanggap ng bautismo, at aanib, sangayon sa kalooban ng Diyos, ay idadagdag sa kanyang tunay na iglesia. O anong pagkaligaya ng Panginoon? Anong kaluwalhati ang madarama ng ating Diyos kung tayo ay maging kasama sa kanyang sambahayan? God is on the move, mga kapatid. Dati po maraming mga bansa ang hindi tumatanggap ng pabalita, pero sa ating kapanahunan, ang Seventh-day Adventist ay isang relihiyong laganap sa iba't ibang bansa, mga kapatid, sa pamamagitan ng Adventist World Radio. Marami pong mga Muslim countries ang napipenetrate ng pabalita. Sa pamagitan ng Hope Channel, napakarami pong mga bansa ang nahihikayat. Marami mga tao ang mga abala sa kanilang mga buhay ngayon. Mga politiko, mga doktor, mga professional, walang panahon sa ating Panginoon. Pero ang mga television, internet, radyo ay nakapag-penetrate sa kanilang mga tahanan. At ang ibang mga lugar naman na wala namang panahon sa ganon, ay pinupuntahan namin katulad nito, para pong mapaabot namin sa inyo ng ating mundo ay isang panahon na hindi na tayo dapat patulog-tulog. Ito ang panahon na tayo dapat ay magsigising.